Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shoutout muna tayo doon sa mga nakapila dito. Ah, shoutout Ma'am Lourdes Ambrosio. Sino pa ba yung nandito? Si Ma'am Lourdes Ambrosio, number one fan ko daw sa sa Alabang yata. Muntinlupa. Muntinlupa yata. Then ano to, Ma'am o Sir Jerish dyan? Sabihin nyo kung lalaki kayo o babae Kasi hindi ko alam Jeris dyan. Feeling ko pangalan ng ano to ng lalaki. Jeris dyan. Ito, Sir Ivan Flores. Shout out, Sir. Sir Eric Cabral Nava. Sir Joban Gamyao. Sir Octaves. Ma'am Kali Gacharo Blacks. Ma'am Angelica Canino. Kanino tama. Shout out. Sir Achilles Sabino. From Toronto, Ontario, Canada. O, nakakaabot tayo ng Canada. Si, Ma'am Robilin Mina. Tapos, ang pinapa-shoutout ay si Sir Jim Anyez. Tagalos Baños, Laguna. Sino pa ba? Ma'am Divina Santana Villanueva. Tapos sa mama niya daw na si Ma'am Rosalinda Lau de la Cruz from San Mateo, Rizal. Ano ko na to, na shoutout ko na yung iba. So yan lang muna yung magpapa-shoutout. Then, ito ang i-content natin, yung marami kasi nagpasa sa akin ito yung video ni Aga Siching sa Marinduque. Doon sa tinatawag na Mark-Copper mining. So yun ang inano nila, yun ang in-explore nila. Kasama nila si Sir Ramon. Now, ito kung naniniwala ako kay Sir Ramon, kalayaan nyo yun. Hindi ko pakikialaman yun. Maniwala, ako na mag-encourage sa inyo. Maniwala kayo kay Sir Ramon. Sa akin na kayo wag maniwala. Magpaparaya na ako. Kasi inaaway ako nung iba Maniwala kayo doon. Basta ako, sasabihin ko lang yung observations ko. At yung observations ko, pipilitin ko maging objective. 'Di ba? At ilalatag ko din, let's say may naisabi ako dito na kontra sa paniniwala nyo, ilalatag ko yung reason kung bakit. Hindi ako magsasabi ng, ay hindi totoo, period. 'Di ba? Sasabihin ko, hindi, para sa akin, hindi totoo kasi ito yung mga kadahilanan. 'Di ba? Sasabihin ko yung reason. Pero ako nang pangungunahan ko na kayo, wag na kayo maniwala sa akin. Kung sarado ang isip nyo sa mga sasabihin ko, wag na kayo maniwala sa akin. Paniwalaan nyo si Sir Ramon, ako na nagsasabi sa inyo. Then yung last video ko dito, Marinduque din yun kay Sir Ramon din May mga nagsasabi sa akin, I challenge you. Ito si Sir JLC Sasi. Ma'am o Sir? Hindi ko alam Bungo TV, i-challenge kita, Sir, na sumama ka sa travel ni Sir Ramon to prove his legitimacy. Pero someone with third eye, I am sure he's legit, kaya exciting yan if ever sama ka. So, binigay niya na yung tiwala niya agad kay Sir Ramon. Pero okay lang yun, karapatan niya yun. Tapos sabi nitong isa, by any chance, Sir Bungo, pwede mo kaya makasama si Sir Ramon para matry mo yung human pendulum. At least pag sa'yo nang galing bilang skeptic na totoo yun, baka maniwala na yung mga mas marami. 'Di ba? Kalayaan nyo yun. Ang ine-explain ko lang kasi kung ano yung science behind. Natotoo naman na pag ang paa nyo ay hindi nyo ginagalaw, matagal nakatayo lang kayo, mangangalay kayo nun. Di ba sinasabi niya pa, basta magpadala ka lang, or ano yung sa English na sinasabi, just go with it. Pag natutumba ka sa harap, matutumba ka talaga dahil may out of balance ka nun Kaya nga, kung makikita nyo, pag nakatayo kayo, hindi kayo makakatayo ng matagal na naka-still lang yung paa nyo. Gagalaw-galaw kayo niyan. Sino nag CAT sa inyo or ROTC?
Pag nakatayo kayo, di ba gagalaw-galaw kayo nun? Pipigilan nyo. Or pagka nangangalay na kayo, gagalaw yung paa nyo para hindi kayo mangalay Gaganyan-ganyan. Pero kung hindi kayo gagalaw, matutumba talaga kayo. Now, yun ay base sa science yung sinasabi ko, no? Kung hindi kayo maniniwala doon, okay lang. 'Di ba? Huwag niyo lang akong awayin. Tapos yung dito, yung naghahamon sumama daw ako. Unang-una, marami kasing problema Number one, yung budget. 'Di ba? Syempre, pupunta ako sa Ramon. Nakakahiya naman kung hindi mo pakakainin yung tao. O kung hindi mo, 'di ba? Tapos ito pa, diyan sa ano na yan, meron na akong emisaryo na kumausap. 'Di ba? For example, ito, no? Kasi hindi naman ako yung nag-initiate nito, pero may nag-initiate na para sa akin. Ang sabi dito, tinanong niya kung kilala niya si Sir Ed Caluwag. I have heard of Ed. I would need to do due diligence because I help a lot of people in distress about loved ones who have passed away. My work is very serious and I respect all of my clients and viewers regardless of their thoughts and beliefs. I will be contacting Ed myself in the near future. I have contacts who knows him also, by the way. Sabi din ganun, okay sir, do you have a contact with Sir Bungo TV? I can help you if you need to. Thanks for your offer. I will first need to speak with my advisor about your request. Bago makipag-collab sa akin, may advisor pa daw siyang kakausapin. 'Di ba? I will get back to you in a few days, pero I don't think na babalikan na ako niyan, 'di ba? Yun ang unang gawin nyo. Kasi napapansin ko, no, pag may dinidebunk ako, ang tatapang yung kayo ang maghamon sa akin. Pero isipin nyo muna kung sasama yung pasasamahan nyo sa akin. Pag willing siya at may budget, why not? 'Di ba? Or kahit wala ng budget, basta siguraduhin na wala akong gagastusin. Okay na sa akin 'yun. 'Di ba? Basta pupunta ako doon, wala akong gagastusin. Kasi hindi biro kasi mag-explore 'Yun lang. Pero kung ang gagastos pagkain ko rin lang, baka kaya ko na 'yun. Kaya ko na 'yung pagkain. At malapit din lang. Kaya din lang naman motorin yung location. For example, if dyan lang sa Manila or sa Bulacan lang, 'di ba? Madali lang naman Pero kung yan ay syempre mga Cavite, ano pa ba, mga Pampanga, yung mga malayuan tingnan ko pa rin, no? Basta yung talent ni Ramon, iklaro nyo muna na walang babayaran sa kanya. Kasi mukhang tumataas na yung level ni Sir Ramon Agasicing levels na siya 'di ba? Yun muna, klaruhin nyo muna, kasi kadalasan yan, katulad kila Donsky. Hahamunin ako, sumama ka kay Donsky, pumunta ka kay 88, kumasa na nga kay 88, kakausapin na lang sa 88, binlock ako. Ano yun? Klaruhin nyo muna dun sa dun sa kabilang party. Ako, anytime ko wala namang balakid ang mga balakid lang naman yung mga sinabi ko 'Di ba? Now, kung hindi pa rin kayo convinced sa mga sinasabi, okay lang, ako na mismo magsabi, wag nyo akong paniwalaan. Para wala na tayong away, ha? Paniwalaan nyo na lang yung gusto nyong paniwalaan. Hindi ko kayo pinipilit. Ngayon, kung matigas pa rin ang ulo nyo na manonood kayo sa akin, wala kayong magagawa. Sasabihin ko talaga dito sa channel kung ano yung gusto kong sabihin. Channel ko to Hindi pwedeng i-please ko yung gusto nyo. 'Di ba? Ayoko naman sabihin na di wag kayo manood. Kalayaan nyo kasi manood sa akin Kaya lang, if gagamitin nyo yung kalayaan nyo na manood sa akin, tiisin yung pakinggan yung mga sinasabi ko. 'Di ba? At kung kontra kayo sa sinasabi ko, hindi naman masama na kontrahin ako. Hainan nyo lang ako ng magandang argument. 'Di ba? For example, may sinabi ako dito, no. Hindi ba parang ano lang 'yon, ganito? Hindi mo ganito 'yan, hindi ganyan. Hindi yung sasagot kayo na naiinggit ka lang. 'Di ba? Konti lang ang subscribers mo. Huwag mo nga ganun sagot, doon tayo sa argument. Pwede niyong kontrahin 'Di ba? Wala namang problema doon. Now, ito na yung mismong video.
Ako nakita nyo naman na kahit papaano may gumawa na ng paraan sa akin para makontak si Sir Ramon na mag-collab. Kakausapin niya pa the advisor niya Mag-due diligence daw muna siya mag-due diligence siya. Now, ito yung video. Ito yung kay Sir Agassi Ching. Ito ang Mark Copper Mining sa Santa Cruz, Marinduque. Binuo ito noong 1969 as a copper mining Tagal na rin, Kaso noong 1996 ay nagkaroon ng fracture sa drainage tunnel nito na nagpakalat ng up to 3 million tons of mine waste. So, nagkandak ako ng konting research dito. Konti lang naman. Yung mga, yung mga research na yung nalathala sa news at saka sa mga articles, never ako nakarinig ng namatay tungkol sa pagmimina mismo. 'Di ba? Kasi ito ang kumalat dito yung basura Meron sigurong epekto sa health Ang naitala lang na namatay ay bata. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo sasagutin naman ng AI yan ano ba yan? Mark Copper mining death toll. Kasi disaster yan, di ba? Ang naitala lang na na namatay bata na nalason, hindi pa dahil sa minahan yun dahil nalason. Dalawang children ang namatay. Mark Copper mining disaster in Marinduque, Philippines resulted at least 3 confirmed deaths, 3 pala, from heavy metal poisoning. Additionally, 2 children na namatay, so 5. Dahil sa nung dam. The disaster also led to 59 children undergoing lead detoxification in Manila. 'Di ba? So yun yung mga naitala. While the exact number of deaths related to disaster is difficult to determine due to lack of comprehensive data, the documents death from heavy metal poisoning and drowning along with the large-scale environmental contamination highlight the severe impact of the disaster of the local population. So, wala namang pero yung nalaman na namatay, more on siya yung resulta nung pagkalason, not actually yung minahan mismo. 'Di ba? Yung let's say namatay sa loob ng minahan, nalaglag sa minahan, mga ganoon. Wala namang naitala noon. Kung meron man hindi siya naitala. 'Di ba? Now yun ang tutuklasin siguro nila Agassi Ching dito. Sa Buwak River. Ito ay kumuha daw ng buhay at nagbigay ng sakit sa daang-daang pamilya na nakatira dito, which was infamously called as one of the worst mining and environmental disasters in the Philippines. Ngayon, dito sa video na to ay lilibutin natin kasama ang ating psychic medium pendulum ulit. Kung ano nga ba talaga ang nangyari at mga kababalaghan dito sa remains. Kaya doon pa lang may fault na agad kung hahanapan mo ng kababalaghan Kasi if poisoning yan, malamang na poison yan sa bahay nila. Or kung may namatay do sa dam, may nalunod daw. Doon ka ba pero doon sa mine mismo, doon sa minahan mismo. Siguro may death diyan na hindi alam. Pero Mark Copper Mine. Napaka-unlikely Tingnan natin baka may kwento yung mga locals doon. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin ang storya ng mga tinamaan ng trahedya baka sabihin ng Mark Copper mining disaster noong 1996. Nung may sugat po ako, pumunta po ako sa mining tailings dyan sa Calangcan Base. Para po ba yung sugat ko, parang pinasukan ng mercury, ganun. Poisoning nga, Lumala po yung sugat ko. Kung wala Ang mercury, yun yung asoge, di ba? Yung ginagamit sa pagmimina ng ginto. akong tumulong po siguro sa akin, baka po ako Kaya po kanay, wala na. Hirap na po talaga ako nun. Hindi na, nagkahirap na po ako ng paghinga, ganun. Nagkaroon po siya ng sa heavy metal
na hindi naman po namin alam na kung ano yung heavy metal na nagkaroon na Ito, katulad nito, yung anak niya namatay sa leukemia dahil sa heavy metal poisoning. Yun ang naging ano. Pero hindi siya sa minahan namatay. Kadalasan yan ang ano yan ang death eh. Hindi na siya... hindi naman po namin alam na kung ano yung heavy metal na nagkaroon na ng yung pong asabi ay ano yun, malignant. Ayun po pala ay malignant, ay na po pala ay sakit na isa dugo. Naging ano na po siya, yung pong leukemia. Dalawa yun, di ba? Malignant is yung mapanganib. Ang kabaliktaran ng malignant is benign. Siya po ay namayat. Tapos po siya ay laging nasakit ang tiyan. Ang mugpog, dineclared na siya na biologically dead. At visible talaga ang pollution hanggang ngayon. Wala namang ibang panggagalingan ng kakainin ng mga tao doon. Kaya kahit alam nilang may lason, ay talagang kinakain nila. Di siyempre pagka po may nahuhuling isda, kinakain ng tao, ay doon na po nakukuha yung Yari, isda. no? Marami sa aming mga pasyente ang nagrereklamo ng maputla sila, anemic, maraming merong mga skin rashes, merong din dahil sa heavy metal. Meron pa ako sa kamay, hindi gumagaling. Ngayong may idea na tayo sa Marcopper mining disaster, ay libutin natin to. Walang ano no, wala siyang accounts na namatay do sa minahan. Most likely namatay sa hospital o sa bahay. 'Di ba? So, kaya nga doon pa nga lang hindi natin alam kung may sense yung ghost hunting eh. Kung meron man sigurong hunting dyan or pagpaparamdam, more on nature spirit siguro. Dahil ano yan eh, nature yung pupuntahan nila eh. Pero dahil do sa ano, kasi walang accounts talaga ng may namatay na minero eh, habang nagmimina. So ano yung i-ghost hunting doon, di ba? Alamin kung ano nga ba talaga ang meron dito. So guys, nandito kami ngayon sa Santa Cruz, Marinduque at ngayon pupuntahan na natin yung tunnel na ginawa para sa mining ng Marcopper. Noong 1996, nagkaroon ng leak ng Marcopper. Tapos napunta siya sa river, sa dam, sa iba't ibang Grabe, no? tubig dito. Tapos anong nangyari is yung mga naliligo doon, nagiging infected sila, tapos tapos yung iba, Parang zombie, no? yung mga nakakainom, syempre toxic yun eh. So, sila. So, Kaya binansagan siya na one of the worst minings noong 1996. Yeah. At dito sa pupuntahan nating tunnel, usually sa mga mining ay may mga kwento rin na may mga pumapanaw din daw or mga sa hindi naasahan, mga na-aksidente. I-check natin. Saan yung account nun? Kasi meron kayong nakuhang data regarding sa mga poisoning eh. Pero porkit ba may mining, may namamatay na agad? Saan kayo kukuha ng ng data nun? Or ipipilit mo na lang 'yan dahil mag-ghost hunting kayo, 'di ba? Dapat may counter-checking din eh. Kaya pag sa sa pag-ghost hunting, do sa pag magkakasama kami nila Sir Ed. Ayoko sabihin team eh. Kasi magkakabarkada naman kami eh. Unang-unang inaalam kasi na pati yung researcher ni Sir Ed, yung history kasi importante yun eh. Hindi pwede dahil abandoned lang yung lugar, mag-ghost hunting ka na. Pwede naman makachamba ka ng may history, no? Pero yung mag-ghost hunting ka dahil abandoned lang yung lugar, dahil or may narinig lang, may chismis lang na may namatay. Hindi kasi pwede yun eh. Kasi kasama yun sa sa magpo-prove na totoo yung ginagawa nyo. Hopefully sana kung may nangyaring nadidetect si Sir Ramon dyan, ika-counter-check nyo kung may talaga may nangyaring ganon. Yun. 'Di ba? Pero kung dahil lang, ito, 'di ba sa minahan may namamatay. Hindi naman katulad ng ospital yan na may talaga namamatay eh. Na talagang part na ng pagiging hospital ang may mamatay. Eh yan kasi yan eh. Minahan yan eh. Hindi naman binilt ang minahan para may patayin na tao eh. 'Di ba? Kaya kailangan talaga ng may documented dyan na namatay. Or saan kayo huhugot nun? 'Di ba? Kasi medyo ako dito sa sinabi ni na parang normal sa minahan ang may mamatay. Na may mga pumapanaw din daw or mga sa hindi naasahan, mga na-aksidente. I-check natin ngayon kung ano talaga yung meron doon.
This is one of the most kilalang tunnels sa Marinduque. So dumayo pa talaga tayo ng Santa Cruz para makita to. At the same time, ang ginagamit nila yung backhoe na dinaanan din namin kanina na ginagamit nila for mining. Kasi itong Marinduque daw is very famous for its copper and gold. Mayaman daw sila dito. I'm not sure if tama lahat rin ng information na binibigay ko or baka mali. You can correct me if I'm wrong sa comment section. Pero exciting to kasi titignan natin yung remains kung ano natira doon sa kilalang mining na to simula nung pinahinto siya noong 1996. So samahan nyo kami. Para makapunta sa nasabing Mark Copper Mining, ay kinailangan muna namin mag-hike ng ilang minuto pababa ng tunnel. Guys, ang hirap pababa dito. So nakababa na kami. Medyo parang bundok yung binaba natin, no? So guys, magtatanggal na ako ng medyas kasi mababasa tayo. Alam mo, sometimes in life, you need to take risk. Forward ko lang, I take floor. Puro hiking, puro talahiban. Yung mga yung mga gusto mapanood ng buo sa channel po ni Sir Agassi Ching. Pero naman at the end of the road, at least Masyadong idea sa trahedya ng mining na to, kaya humingi ako ng tulong sa taga dito na maraming alam. Yun, mas maganda. okay guys, kasi hindi pa ako masyado familiar sa history ng Mark Copper Mining ay kailangan natin ng tulong ng isang professional. Kaya ako ay lumakbay at naghanap ng mga taong nagpo-profession dito. Specialty in Mark Copper Mining. At yun ay walang iba kung hindi si Jessica. Jessica Roll. Hello, everyone! Anong hello everyone? Explain mo yung Mark Copper. Yung Mark Copper, dati nagsimula yan, nung nagsimula si Carmencita Reyes na maghukay dyan sa buwak. Ngayon guys, legal naman yan. Pero yung sa nila, may death. copper mining. Kasi ano yun copper yun. So yung copper, meron niyang mercury. So dati, nung time nag-open niyang minahan na dyan, nung kumalat siya sa river, maraming naapektuhan dyan ng mga taga-lokal. Una, nung kumalat siya sa river, lahat ng mga isda dyan na isang kainin kasi nga magiging poisonous dyan. Also, meron din dyan na parang may sugat sa paa, tapos naligo sa river, mapuputol yung paa nila. Gawa nga na, syempre guys, meron siyang mercury. So, napuputol yung paa niya kasi nga poisonous. So, ang tanong ko po, dito po ba sa Mark Copper Mining, dito sa tunnel, ay meron po bang mga matatagpuang mga katawan or mga bahay or meron bang mga pumanaw na mga tao dito? Ay, marami. Marami sa tunnel? Sa tunnel mismo? Oo. Uy, marami. Nung nag-research ako dyan, meron ako na-intern na nakatira dyan banda. Tapos marami daw dyan pumupunta, tapos mga hindi na nakakabalik. Meron dyan, kaya pag mag-ingat kayo, mamaya, kulang na kayo dyan, ha? Naku, Sa paano yun? I mean, sino yun? May na-research pala siya. So may kilala dapat siya kung sino. Kasi sa totoo lang, kung marami yun, nababalita dapat yun eh. Kasi nga, nagkaroon ng disaster dyan, di ba? Kung marami na mamatay sa tunnel or kung saan man, may proper documentation yun. Hindi pwedeng galing din lang sa chismis yung yung balita eh. Well, ako sinasabi ko yung totoo kasi kung magre-research kayo, walang sinasabing namatay sa sa tunnel eh. Akala ko naman sasabihin ni ate, magtuturo siya ng lokal dyan na pwede nilang makausap na yung tungkol doon sa mga namatay. Kasi kwento lang yun eh. Doon sa tunnel. delikado rin pala dito. Sikat rin pala tong lugar na to kasi marami rin kwento-kwento daw na merong mga pumanaw talaga dito. Marami. Dahil ba doon sa river o dahil sa mining? Dahil sa mining din. Naghukay daw dyan eh. Oo, Parang mga nalaglag, gano'n. Yung mga nagtatrabaho rin dyan dati. Nalaglag saan? Marami kasi dyang mga hinuhukay. So ito na yung clue natin. Nasaan si Sir Ramon ng mga time na yan? Nagkikwento na ito si Ma'am Carol. May nalaglag, may habang naghuhukay, di ba? Then mamaya, sasabihin ni Sir Ramon yan mamaya. Now, ang ikakatwiran na naman ni Agassi Ching, hindi naiintindihan kasi yung hindi nakakaintindi ng Tagalog. Come on. Di ba? Doon pa lang pwede na i-cold reading yung pwedeng ni Sir Ramon. Meron dyan mga butas unexpected. Sa pagtatrabaho. Sabi yung iba kinukuha kasi wala namang natatagpo ang bangkay eh. So, ibig sabihin, walang doon. Walang, tawag dito? Walang proof. Puro kwento. Kasi kung madami talaga nangyayari doon,
Sa tingin mo ba, sa dami ng isang minahan yan, di nareklamo na yan? Di ba? Alam nyo kung bago ko inumpisahan to, na tong reaction video ko, nag-research talaga ako eh. Kung meron mang death na, na nababalitaan dahil dun sa poisoning, hindi dun sa pagmimina mismo. Kung madaming ganon, ang dali maghanap ng article niyan. Hanap tayo ha. Marka per... Actually, yun ay sinearch ko yung death toll eh. Diba? Ayan o. The documented deaths from heavy metal poisoning and drowning along with a large-scale environmental contamination. Walang sinasabi na dahil sa mining eh. Sana maintindihan nyo, importante kasi yung part na yon. Kasi parang anong nangyari, naghahanap si Agassi Ching ng i-explore niya dyan. Na kahit hindi So, naman saan napupunta? dapat. Kinukuha ng Alam mo na, hindi natin alam. ng mga special creatures. Yung mga engkanto, ganon. Kasi kung naman sila ng lang, edi sana makikita yung bangkay nila. Kita ba siya, Pero no? walang nakita. Pero missing pa rin, hindi na nahanap yung tao or yung katawan. Oo. Oh my God, this is a very special and interesting story. Tapos, okay guys, back to you, Carol. Maraming salamat. Bibig mo na lang ang nakikita namin ngayon, no? Kaya siguro tatapusin ko na tong interview na to, no? Okay. Okay, partner. Okay, partner. Thank you, partner. So, yun guys, si Carol Saan nag-research kasi taga yun? Marinduque yun, kaya marami siyang alam dito kasi thesis niya dati. So, according sa mga storya, itong tunnel na to at ang mga iba pang Tinisis niya before. Oo nga naman, pwede. Pwede na legitimate yun. Kaya lang, siguro kung ititisis niya yan, yung poisoning lang, pero doon sa part na may nawawala, kailangan may proof ka dun eh. Kahit man lang kwento ng lokal dyan. Kung lokal man yung Carol, sana may tinuro man lang sana siya dyan tao. minahan. Itong buong lugar na to, ang Mark Copper Mining, maraming nawawalang tao pero hindi alam ang dahilan. So pwedeng Doon na lang sila nag-focus kinuha raw ng mga engkanto or kung ano mang special kasi nawawala lang sila, biglang nagmi-missing lang daw sila ayon sa mga kwento-kwento. Kaya ngayon, mag-ingat daw tayo. Lalo na malayo tayo sa lugar natin, mag-ingat tayo. I-check natin ngayon ang mining. At susubukan natin sagutin ang mga misteryo ng Mark Copper Mining. So this is the famous Mark Copper Mining. This is the tunnel. And they told me that many died here. But they... pansin mo kinikwento na ni Agassi Ching mismo kay Sir Ramon. Yung information. Nagko-cold reading na siya ngayon. 'Di ba? Paano ba yung cold reading? Wait lang, sa mga bagong nakikinig sa akin, paano yung cold reading na tinatawag? Para maintindihan nyo, what is cold reading? Kasi mamaya, daldal ako ng daldal ng cold reading. Hindi naman natin nalalaman Ang cold reading ay a set of techniques used to quickly gather information about person and convince them that the reader has psychic abilities or deep insights into their life. Ang cold reading technique yon para makakuha ka ng information na hindi alam nung nung sinapsychic reading mo. Para ma-convince mo na may power ka. Kalimitan, ginagawa ng mga manghuhula yan Si Jay Costura ilang beses na natin nahuli na nagko-cold reading. 'Di ba? Ito yung cold reading kayo na magbasa para For example, ano ba yung cold reading na yan? How it works? Cold readers carefully observe a person's appearance, mannerisms, and speech patterns to gather clues about their personality, background, and current situation. 'Di ba? General statement are Barnum statements. Ito yung sinasabi na yung broad general statement that nag-a-apply sa lahat. Ano ba yung Barnum statement na tinatawag? Ganito For example, nasisense ko may pinagdadaanan kang problema At may kasagutan ka sa buhay mo na gustong masagot. May katanungan ka sa buhay mo na gustong masagot.
Mga generic yun eh. Na pag nakinig ng kahit na sino yan, nag-a-apply sa kanila lahat. Ang perfect example ng Barnum statement ay horoscope. 'Di ba? Just imagine ilan ang Aquarius sa buong mundo. Sa isang sentence lahat sila nakarelate dun sa reading ng Aquarius or ng Gemini, ng Pisces. Ilang Gemini ang meron sa buong mundo. Yun ang example ng Barnum statement. Mga generic yun na nag-fit kahit sinong sabihan mo. Now, doon sa mismong cold reading, paano ba nangyayari yan? For example, no, i-cold read kita. Alam mo, napapansin ko, mahilig ka sa mahilig ka sa K-pop eh. 'Di ba? Tama? Tapos magugulat yung kinold read mo. Ang galing mo naman, paano mo nalaman na mahilig ako sa K-pop? Nakita mo yung bag niya, may keychain na na BTS eh. Na picture ni Jungkook eh. 'Di ba? Cold reading 'yun. Or for example, no, nahulaan ko na ikaw ay successful na tao, palagastos ka, hindi ka masinop sa pera eh. Mahilig kang gumastos eh. Yun ang nare-read ko sa'yo. Sasabihin naman ni reading mo, paano mo nalaman yun? Hindi mo naman ako kilala. Nakikita mo naman every time na nagpapa-reading ka sa akin, laging latest ang cellphone mo. Tapos punong-puno ka pa ng alahas. Siyempre malalaman mo na mayaman yung nagpapa-read sa'yo, di ba? Ganun mag-cold reading, kung naghahanap ng clue. For example, ito, no, patuloy tayo dito. Yung mga sinasabi ni Agassi Ching, hindi niya namamala, kino-cold read na ni Sir Ramon yan. 'Di ba? Ano mang special kasi nawawala lang silang biglang nagmi-missing lang daw sila ayon sa mga kwento-kwento. Kaya ngayon, pwede din habang kausap niya yung nagtitisis diyan sa Marinduque, nakikinig na si Sir Ramon sa background. Kahit pa sabihin mong na hindi naman naintindihan ni Ramon yon kasi Tagalog yung usapan namin eh. Kadalasan niya na sinasabi ni Agassi Ching eh. Pero may isang taon na yata sa Pilipinas yan eh. Imposible kahit mga basic na Tagalog, hindi matututo yan eh. 'Di ba? Kahit yung mga simpleng term sa Tagalog, magkakaroon na ng clue yan. At sometimes nga Taglish tayo magsalita eh. 'Di ba? Lalo na malayo tayo sa lugar natin, mag-ingat tayo. I-check natin ngayon ang mining. At susubukan natin sagutin ang mga misteryo ng Mark Copper Mining. So this is the famous Mark Copper Mining. This is the tunnel. And they told me that many died here. Diba? Nagkikwento na siya dito. So ang i-expect ni Sir Ramon, pwede na siya mag-reading na may mga nakikita siyang kaluluwa dahil ikinwento na ni Agassi Ching na maraming namatay dun eh. Na supposed to be, hindi dapat ginagawa yan. Pag may kasama kayong psychic, yung information dapat na ganyan, hindi nyo dapat sinasabi. Hindi naman dahil sa nagdududa kayo kay Sir Ramon, para hindi lang makontaminate yung magiging reading niya. Ito sasabihin ko, hindi ko naman sinasabi na si Sir Ramon ay fake na psychic. Kaya lang, hindi mo kasi sa akin may iwasan mag-isip dahil kwento na ng kwento si Agassi Ching eh. Kung anong meron dyan sa lugar eh. Naku-cold reading na ni Sir Ramon yun. Sa ayaw at sa gusto natin, naku-cold reading na ni Sir Ramon yun. But they couldn't find the body because they think that something enchanted is getting the body. Abo? Okay. Nakikinig si Sir Ramon. May information na siya na pwede niyang i-read mamaya. 'Di ba? Kaya hindi niyo ako masisisi kung may sasabihin si Sir Ramon dito na hindi na siya ibig ko sabihin hindi na siya kapanipaniwala. 'Di ba? Well, pwede naman sigurong totoo pa rin kasi hindi naman nakakaalis ng power 'yun eh. Pero paano pa tayo magtitiwala nagkwento na si Agassi Ching? Kung anong meron dyan. Became missing. Many bodies are missing. That's the stories around here, the superficial stories. Okay. What can you sense right now? When you talk about the missing people, I sense that there's something like
a hole in the ground, something like a well, something. Tama. Sinasabi niya may hole in the ground, something like a well. Minahan yan eh. Ibig sabihin, nung narinig niya yung pupuntahan natin, Mark Copper Mining, maku-cold read niya na minahan ang pupuntahan nila. At common sa minahan yung may butas or may kuweba. 'Di ba? May mga sinasabi siya ngayon si Sir Ramon, mga bagay na alam na natin regarding do sa lugar. Thing that has been man-made and where the bodies either fell down or when they died were dropped in. You can sense that right now. Yeah, I can sense a hole in the ground with bodies in there. Now, it's going to be in the wooded area Oh, not because it'll here. be hidden. No, here, around this area, because it would need to be hidden so that whoever was in charge of getting rid of the bodies, no one else would know. At makalipas ang ilang minuto, ay tila ba may nararamdaman na si Brother Ramon. Now, my stomach is beginning to hurt. So I've got pain in my stomach and I have an uneasy feeling. I just got pain has just come in my stomach. I have a sense of feeling people were building this. Yes, they also told us. This here, and whether they fell off, which is more likely, as they were building. Where does that tunnel go to? Can we go Tinatanong niya na. in there? Yes, we can. But I'm So- not sure if the water is safe. We can get our guide to advise us. At nung magsisimula na Ito rin may mga pumupuna din na yung mga nararamdaman kasi ng psychic ay pwede din namang gayahin ng normal na tao yan. Ang kaibahan lang, yung mga psychic na pinaniniwalaan natin para sa atin, mga totoo kasi sila eh. Pero kapag fake ang isang psychic, hindi mo naman masasabi kung fake sila o legitimate agad-agad eh. Kaya nagtataka ako doon sa nag-comment sa akin, may third eye ako, nakita ko si Sir Ramon ay totoong totoo. Paano mo nasabi, ano yung criteria na ginamit mo? Ano yun, may power ba kayo na nasisense ko na itong taong to ay totoo? Through video? 'Di ba? I mean, yung ginagawa kasi ni Sir Ramon ngayon ay pwedeng gawin yan ng taong nagpapanggap. Hindi ko sinasabing nagpapanggap si Sir Ramon ha. Pero pwedeng nagpapanggap, kayang gayahin yan. Yang sumasakit ang tiyan ko para may nasisense ako. Kahit ako kaya kong gawin yan eh. Now, ang kaibahan na lang namin, kung mapapatunayan ni Sir Ramon na totoo yung ginagawa niya, ay yun na hindi ko na kaya. 'Di ba? O paano natin magagawa yun? Kaya kadalasan yan yung ginagawa din ni Sir Ed. Kasi aware si Sir Ed na lahat ng ginagawa niya kayang gawin ng peke. Yung may nakikita ako dito na parang kayang gawin ng peke yun eh. Anong ginagawa ni Sir Ed? Para may panghawakan tayo na totoo yung quote-unquote na totoo yung ginagawa niya. Gagamit ng gadget. 'Di ba? Kapag sinabi mo na may nakikita ako doon, mamaya ko na ba ipopost? Meron akong video compilation na harap-harapan kung dinidebunk si Sir Ed eh. Actually, hindi siya compilation. Parang, kaya lang hindi ko pa alam yung right time para i-release yun. 'Di ba? Katulad doon, may one time na nagtuturo si Sir Ed sa isang lugar. May ako doon, din nilagay namin yung bell na dinesign ni Sir Lance yun eh. Doon sa lugar na tinuturo ni Sir Ed, tumunog. So meaning, sumusunod yung gadget doon sa tinuturo ni Sir Ed. Nagigets nyo na? Pero hindi ko pa rin sasabing paranormal, kasi baka mamaya yun ay bias ko lamang yun. Dahil kaibigan ko si Sir Ed eh. Sa inyo ko pa rin iiwan yun. Tinuro yung isang lugar, nilagay doon yung gadget, tumunog. At ang maganda doon, nauuna si Sir Ed. Hindi yung tumunog yung bell, ay may nakita ako doon, di ba? Ting! Ay may nakita ako doon nandun. Wala na yun, hindi pwede yun, nauuna yung gadget eh. Dapat hindi ikaw ang sumasakay sa gadget, yung gadget dapat ang sumasakay sa'yo. So dapat, siguro, hindi pa siguro nagagawa kay Sir Ramon yun. Dapat may mga ganong bagay din na una muna magre-reading si Sir Ramon, banda dito may nakikita ako, lagay tayo doon ng gadget. Pagka pumalo doon kahit EMF man lang, ibig sabihin, meron talaga. Parang panoorin niyo yung
yung exploration namin sa Bacas River. Nung ako yung nandun sa gilid ng ilog, isang oras ako nandun, nakahiga na ako doon sa hindi pumapalo yung EMF meter. Hindi talaga pumapalo yung EMF meter. Tapos bumanat si Sir Ed na magtatawag ako ng magbubukas yata ng portal o kung ano man. E di ako naman, nininervous ako, tangina Sir Ed, mapapahiya tayo pag walang nangyari. Kasi ako talaga, nakahiga na ako dun sa gilid ng ilog. Walang nangyayari. Nung si Sir Ed yung ang ginawa namin, may isang katutak akong EMF meter na pinalibot namin kay Sir Ed. Nung si Sir Ed yung may di ako naman pawisan na ako, no. Tangina, mapapahiya tayo dito pag walang nangyari dito sa ginagawa ni Sir Ed. Nung si Sir Ed yung nagtawag, kanya-kanyang pitika na yung mga EMF sa gilid. So, ibig sabihin, may feedback. Now, kung totoo man yun o hindi, kayo na mag-decide. Baka kaya nyong, kasi hindi pwedeng ako magde-debunk nun magiging bias kasi ako Kaya ito yung sinasabi ko na hindi ako pwede sumama, hindi ka pwedeng mag-audit ng isang bagay na nandoon ka dahil 100% maniniwala ka talaga doon. Magiging blinded ka ng bias mo. 'Di ba? Unlike pag ganito na third party tayo nag-oobserba, katulad kanina, objective naman yon. Nakita naman natin na kinikwento na ni Sir Aga si Ching yung information kay Sir Ramon. At yung information na narinig ni Ramon, yan ang yung kinakapitalize niya ngayon na pang-reading niya doon sa lugar. Na may naramdaman na siya na may disgrasya, may nalaglag. Kinuwento yun kanina nung kaya nga pinamarkahan ko sa inyo yung may nalaglag Kinuwento na yun nung nung kausap niya sa video call Na kami ay may nasense si Brother Ramon na kaluluwa ng katawan. It makes me feel uncomfortable. What? This area? Just here. Why are you not comfortable? I don't know yet. I don't know what's up there, but people have fallen from there and died here. I don't know whether they're workers when they were building, but people have fallen. Tama. Puro I don't know na. Same din ang same din ang technique ni Sir J. Costura 'Di ba? I don't know kung siya, I don't know. Pero psychic kami nalaman mo nga na merong ba't hindi mo malalaman kung worker ba yun o 'di ba? Or kung ano man siya diyan. 'Di ba? Hindi, tanong ko lang po 'yon. Baka naman may sagot naman, 'di ba? Pero logic lang kasi ang tinitingnan ko. How did you know? I can see them. You can see I can them? see them. In afternoon, Daytime, during the day, workers fell here. and the sun was overhead here. They were blinded by the sun, missed their footing, and fell. And it's almost like they weren't worth burying. They were like slave labor. Oh my. Slave labor sa Pilipinas? Matinding accusations yan. Anong patunay mo na nag-i-slave labor ang Mark Copper Mining? Di sana na-issue yan. 1996? Medyo malayo na sa katotohanan ito. Oh my God. That's what you... Hindi uso sa Pilipinas ang slave labor. O pwede, no? Baka during Spanish time, pwede. Di ba? Pero I doubt na, hindi ba? Pwede naman kasi lusutan yan Depende sa time period, no? Baka panahon ng Kastila yun. Pero kung ang tinutukoy nila yung mining, Mark Copper Mining, na slave labor ang gagawin, pwede sila maya at sana marami na nagkikwento nun. Sense? So where did you put the bodies? Like Kasi 1996 yung nangyari. Sabagay, 1969 daw yung minahan May slave labor ba nun? somewhere around It's around this area. Ginawa namang Africa ni Sir Ramon itong I'm sure. the bodies? Yeah. Oh my God. Now that makes more sense. If they buried people in this area, the people that were burying them were the ones that were falling. So you have the builders who were building here, and then you had the guys that were burying them over there, and as they were burying them, they also fell and died. So it's yung mga naglilibing daw, namatay din dahil a nalaglag. combination, because now I can hear their bodies hitting the ground. Ito
with all due respect sa naniniwala kayo ba convinced kayo sa kwento na yon? Kasi ano yun napaka ano naman nun kung hindi maibabalita yon, kung walang kakanta sa nangyari na yon. Parang Maguindanao Massacre yung dinidescribe ni Sir Ramon Yung habang nililibing daw yung mga katawan, yung naglilibing ay nalaglag din. Saang account yun nakuha, napulot? Masyado malayo na sa katotohanan ito. Gamitin na naman natin yung critical thinking natin. Kasi kung nangyari talaga yan, dyan sa lugar na yan, hindi pwedeng hindi mababalita yun Siyempre, may mawawalang, parang yung mga sabungero, di ba? May mawawala sila na kamag-anak na hindi nila alam kung saan napunta. Di ba? Magkakaroon ng investigation 1996, medyo advanced na rin nun Crunch, squelch. Mapapansin nyo na ang nasa-sense ni Brother Ramon ay tugma sa sinabi ni Carol kanina. Hindi, kinwento mo Paano hindi magiging tugma? Tin-translate mo nga dito sa yung mga marami na matay Who knows kung word for word tin-translate mo sa kanya kanina. Itong video na to kasi may cut na tamo ha. Nagmimi malaki ng mga misteryo. And they told me that many died here. Tamo. Kinikwento mo na kay Sir Ramon tapos sasabihin mo nagtugma doon sa doon sa kwento nung kanina. Who knows, baka may cut na ito baka yung every little detail na kinwento nung kausap mo kanina sa cellphone, kinwento. Ayoko na. 'Di ba dito pa lang na to sorry ha, debunk na sa akin to Dito pa lang, now kung maniniwala kayo diyan, ipagpatuloy nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayong maniwala sa akin. Diyan kayo maniwala, diyan kay Sir Ramon. Yun lang, good night. Kasi 46 minutes na rin, overtime na ako masyado. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.